Magandang araw mga bata! Pag-aaralan natin ngayon ang Araling Panlipunan, ikalawang markahan sa Module 1. Ang paksa ng ating pag-aaralan ay Pakinabang pang-ekonomiko ng likas na yaman ng Pilipinas. Tatalakayin natin ang mga likas na yaman ng bansa at ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga ito. Isa sa mga likas na yaman ng ating bansa ay ang yamang pansakahan. Ito ay matatagpuan sa mga kapatagan at lambak na nasa pagitan ng bundok. Ang mga ito ay tinataniman ng mga palay, mais, gulay, punong kahoy at iba pang pananim. Ang Lambak Trinidad sa Benguet, ang Banawi Rice Terraces, ang Talampas sa Batangas at Bukidnon ay kilalang taniman ng mga gulay. Ang Gitnang Luzon ay tinaguriang Rice Granary of the Philippines dahil sa lawak ng palayan nito. Ang yamang gubat ay isa sa mga likas na yaman ng ating bansa. Sa Palawan makikita ang pinakamalaking kagubatan sa bansa. Sa Mindanao, ang pinakamalaking kakahuyan ay nasa silangang bahagi nito. Sa Luzon, ang mga kilalang kagubatan ay ang rehiyon ng Cordillera at ang lambak ng Cagayan o Rehiyon 2. Sa Visayas, ang malawak na kagubatan ay makikita sa Leyte, Panay at Samar. Yamang pangisdaan. Maraming uri ng isda ang makukuha sa ating bansa. Ang pating na Rhinodon typus, isa sa pinakamalaking isda sa buong daigdig, ay matatagpuan sa Pilipinas. Ang Pandaka pygmea o sinarapan, ang pinakamaliit na isda, ay mahuhuli sa lawa ng Bato at Lawa Buhi sa Camarines Sur. Ang mga ilog, lawa, sapa, latian, at pangisdaan ng mga tilapia, bangus, hipon, at iba pang uri ng isda. Ang yamang mineral ay isa sa mga likas na yaman ng ating bansa. May 3 uri ang sari-saring mineral na matatagpuan sa Pilipinas. Una, mineral na metal gaya ng bakal, chromium, nickel, zinc, tingga, asoge, aluminum, at mamahaling ginto at pilak. Pangalawa, mineral na di-metal, tulad ng mineral na ceramic at refractory magnesite, luwad, at ang mineral na chemical at pataba tulad ng asupre, guano, phosphate, gypsum, asbestos, talc, marmol, at aspalto. Pangatlo, mineral na panggatong o pang-enerhiya tulad ng langis at carbon. Ano ang ekonomiko? Ang salitang ekonomiko ay mas kilala sa salitang ekonomika sa wikang Pilipino o economics naman sa wikang Ingles. Ang ekonomiko ay bahagi ng agham panlipunan na tumutukoy sa pamamahala upang magamit ng mabisa ang mga pinagkukunang yaman at matugunan ang sari-saring pangangailangan ng bawat tahanan, bahay kalakalan o pagawaan, at maging ng pamahalaan. Sa araling ito ay mapapaunlad mo ang iyong kaalaman ukol sa pakinabang pang-ekonomiko ng ating bansa na nagmumula sa ating mga likas na yaman. Ito ay nahahati sa 3. Una, pakinabang sa kalakal at produkto. Pangalawa, pakinabang sa turismo. Pangatlo, pakinabang sa enerhiya.
Pakinabang sa kalakal at produkto, ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman, kung kaya ang mga Pilipino ay karaniwan ng umaasa rito upang matagunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, kasuotan at tirahan. Maraming produkto ang nanggagaling sa mga yamang ito. Ang likas na yaman ng bansa ay nakakatulong sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansa sapagkat una, maraming produkto ang nanggagaling dito gaya ng isda at iba pang lamang dagat at tubig, mga prutas at gulay at mga pang-agrikulturang produkto, mga troso, mga mineral, ginto, pilak at tanso, at marami pang iba na napagkakakitaan natin ng malaking halaga. Pangalawa, ang mga produktong ito ay nailuluwas din sa ibang bansa. Ikatlo, nangangahulugan ito ng karagdagang kita sa ating kabangyaman na napakahalagang sangkap sa pag-angat ng ating ekonomiya. Kaapat, nakasalalay sa paglago ng ekonomiya ang pag-unlad ng bansa. Narito ang ilan sa mga produktong nag-aangat ng ating ekonomiya. Palay mula sa gitnang Luzon. Magagandang uri ng manggas sa Guimaras, Iloilo. Strawberry mula sa Baguio. Marmol na mula sa Romblon. Minahan ng ginto sa Paracale, Camarines Norte, Masbate, Baguio at marami pang lugar sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalawak ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa larangan ng kalakalan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA o dating kilala bilang National Statistics Office NSO, ang pagluluwas ng produkto sa ibang bansa ay nagpapasok sa ating kabangyaman ng malaking halaga ng dolyar. Ito ay nakakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Pag-aralan ang talahanayan sa ibaba na nagpapakita ng kabuuang datos ng estadistika ng produksyon ng mga pananim sa bansa. Ito yung Value of Production in the Philippines, year 2014 hanggang 2018. Makikita natin ang mga produkto, palay, corn, coconut, sugarcane, banana, pineapple, at coffee. Makikita natin ang value of production per million pesos at currency prices from 2014 hanggang 2018. Ilan sa mga produktong nag-aangat ng ating ekonomiya ay ang palay mula sa gitnang Luzon, magagandang uri ng mangga sa Guimaras, Iloilo, strawberry mula sa Baguio, marmol mula sa Romblon, minahan ng ginto sa Paracale, Camarines Norte, Masbate, Baguio at marami pang lugar sa Pilipinas. Pakinabang sa turismo. Maituturing na likas na yaman ang maraming lugar at tanawin sa bansa. Malakas itong atraksyon sa mga turista, buhat sa mga karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa, gaya ng dalampasigan, talon, ilog, kabundukan, bulkan, kagubatan at maging ang ilalim ng dagat. Dinarayo rin ng mga turista ang mga makasaysayang lugar sa bansa. Bunga nito, malaki ang naiaambag ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya. Malaking dolyar ang naipapasok ng mga turista sa bansa.
Narito ang ilan sa mga paboritong pook pasyalan ng mga turista. Baguio City, tinaguri ang Summer Capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima. Tagaytay, kilala rin sa taglay nitong malamig na simoy ng hangin at mula rito matatanaw ang Bulkang Taal. Beach Resort sa Puerto Galera, Mindoro. Chocolate Hill sa Bohol. Napkan Beach sa El Nido, Palawan. Tarsier, pinakamaliit na unggoy. Nakalimitang kasing laki lamang ng kamao. Makikita rin ito sa Bohol. Isla ng Boracay sa Aklan. Dinarayo ng mga turista dahil sa kulay puting buhangin nito. Tubataha Reef, Palawan. Pinamamahayan ng magagandang korales at iba't ibang uri ng isda at lamang tubig. Pakinabang sa enerhiya. Ang mga likas na yaman ng bansa ay pinagkukunan din ng enerhiya. Malaking tulong ito sa ating ekonomiya dahil hindi na natin kailangang umangkat pa ng maraming krudo o langis. Pinatatakbo ang mga planta ng kuryente sa pamamagitan ng puwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Kaliraya at likas ng hangin sa Bangoy, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. Nariyan rin ang geothermal power plant sa Tiwi, Albay na nagbibigay sa ating ng enerhiyang pang-elektrisidad. Hanggang dito na lamang po ako mga bata. Sana may natutunan kayo upang masagutan ninyo ng tama ang inyong mga modules. Maraming salamat po sa pakikinig. Paalam!